sakop ka kay Jesus. Ang lahat na makakamtan mong kaligayahan, bonus lang yan. Bonus lang yan. Bakit ang tunay na kaligayahan ay kapag nasumpungan mo si Jesus? Sapagat ang sabi ni Jesus, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Praise the Lord! Huwag niyong ipagdamdam ang sasabihin ko. Pero, sasabihin ko ito. Huwag niyong ariin na ang karunungan ginagamit mo ngayon ay sa iyong galing. Huwag niyong ipagyabang kung matalino kayo. Huwag niyong ipagyabang kung nakating kayo sa kolehiyo. Ang ipagyabang niyo kung tinanggap niyo ang Jesus sa buhay. Praise the Lord! Amen! Doon sa ibang religion, doon sa ibang pananampalataya, namulat ako na si Jesus kasi nagkataon na tao. Si Jesus naging tao. Sa simula-simula pa, nandun ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay naging tao. Si Jesus yun. At walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Jesus. The Lord, amen! Kaya doon sa ibang faith, nawa, higit pa sa karunungan, meron kayo, tuklasin nyo ang tunay na karunungan. Manalangin at dumalangin kayo sa Diyos Ama. Nabigyan kayo ng kaliwanagan sino talaga si Jesus. Sapagkat marami ang nananatili sa pananampalataya na si Jesus ay propeta o tao lamang. At kung meron kayong kakilala o kaibigan o mahal sa buhay na si Jesus ay tao lamang sa kanila o isang propeta lamang, ipagdasal niyo yung tao niyo. Ang kaligtasan ay hindi para sa inyo lamang. Ang kaligtasan ay hindi para sa akin lamang. Ang kaligtasan ay para sa ating lahat. Praise the Lord, amen! Kaya kung bakit kayo nakarating dito sa kaarawan ni Brother Ray, oo, siyempre kasama doon yung birthday celebration niya. Pero gusto rin niyang ipaalam sa inyo kung sino na siya. Ngayon ba alam niyo na kung sino na si Brother Ray? Dala na niya si Jesus. Amen! At yung kanyang lumang buhay, isinuko na niya sa Diyos. Inihingi na niya ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan na nagawa niya. Kaya higit pa sa regalo ninyo na kung ano ang regalo niyo kay Brother Ray, ang regalong gusto niyang matanggap ay tanggapin niyo rin kung ano yung tinanggap niya at natanggap na niya. Tinanggap na niya si Jesus sa buhay niya. At nagsisikap siyang makapanatili o manatiling kasama si Jesus. Ang sabi ng banal na salita, ang salita ng Diyos, ang sino man nagmimiti makasunod sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob sa kanyang minimiti. Kaya magmiti kayo, maliban sa mitiin ninyong makagraduate kayo sa pag-aaral nyo at maging maganda ang buhay nyo, ang mitiin ninyo ay ang makasunod sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Praise the Lord, amen! At gusto ko rin ipaalam. Uulitin ko, hindi ko kayo pakikialaman. Pero ayon sa karunungang ibinigay sa akin ng Diyos, gusto kong ipaliwanag sa inyo. Mahalaga yung mga katawan na yan. Amen! Mahalaga sapagkat yan ang templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen! Kaya kung hindi mo pa alam yan, ngayon nalaman nyo, nasa Biblia yan. 1 Corinthians 3:16. Hindi nyo ba alam na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templong iyan sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Amen! Ito pa. Hindi ko kayo pinakikialaman. Sino sa inyo ang hindi marunong magbukas ng computer?
Wala. Sapagkat kailangan na. Teka muna. Kailangan nyo lang ang computer para dagdagan ang karunungan nyo, hindi para sirain ang kaisipan. Hindi para sirain ang templo ng banal na Espiritu. At kayo, sabihin nyo man, aminin nyo man o hindi. Kung gusto nyo magbukas ng computer, kung saan nyo gusto mong pumuntang website, makakapunta kayo. Isang click lang, nakarating na kayo sa ibang bansa. Isang click lang, nakausap nyo na yung taong andala sa Satanas. At nagawa nyo na yung ayaw ng Diyos na gawin. At nagawa nyo na yung ayaw ng Diyos na makitang ginagawa nyo. Hindi kailangan buklatin ang buhay nyo. Ang pinag-uusapan natin ay yung bukas at ang mga darating pang bukas. Katawang templo ng banal na Espiritu, huwag mong sirain. Kapag sinira mo, parusahan ka ng Diyos. Lord, amen. At kapag makikipagrelasyon ka, siguraduhin mong totoo nga ang bibitawan mong salita. Mahal mo siya at mahal ka niya. Magmahalan kayong dalawa. Lord, amen. Pero sige, maghintay ka ng tamang panahon. Mahal mo siya, mahal ka niya. Magtiis muna kayo. Pero kung hindi kayo makapagtiis, magpakasal na kayo. Bago nyo gawin yung isang bagay na ginagawa ng mga asawa. Uso pa ba yan? Di na? Di na uso ang kasal. Dapat magiging wali lang. Malapit ang aprubahan yung divorce eh. Di ba? Wala nang kasal-kasal. Pero teka, nasa nasalita ng Diyos. Tao ka, nilikha ka ng Diyos, hindi para kalabanin ng Diyos. At wala kang nalalaman. Kung hindi ka binigyan ng karunungan ng Diyos, wala kang alam. Kaya huwag mong ariin sa iyo. Ulitin ko, hindi ko kayo pinakikialaman. Pero teka, mahal ako ng Diyos eh. At mahal din kayo ng Diyos. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Di niyo pa alam. Kawawa naman kayo. Na kapag kayo patuloy sa pagkakasala at hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos, may hantungan kayo, pero hindi sa paraiso, sa impyerno. Teka, wala nang namatay na bumalik. Si Jesus ba? Si Jesus ba nung naging tao, hindi nalagutan ang hininga? Hindi ba siya bumalik? Ang banal na Espiritu na tinatanggap ng mga anak ng Diyos, bumalik na. Amen. Lord, amen. Bumalik na ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang nagtuturo sa inyo kung tatanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Amen. Lord, amen. At yung gustong magyabang, wala kayong pwedeng ipagyabang kundi ang Diyos. Amen. Kaya si Brandon ay nasa unahan kapag siya ay nagyayabang. Ipinagyayabang niya si Jesus. Yes, Lord, amen. Ha? Hindi siya nandyan lang para mag-cute lang siya dyan. Ha? Nandyan siya sapagkat talagang cute na siya kapag kasama niya ang Diyos. Amen. Kinig kayo. Na kay Brother Reyna, tinanggap na niya. Ibinabahagi lamang sa inyo yan. Amen.